Dramang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ikaw ang aking dahala sa gabing marinig. Ikaw ang Tuluyan na kaya ang mamaalam si Don Pepe? Mahuli na kaya sila Zoe at Moira sa gagawing fingerprint sample nila? Magandang araw at eto na nga tayo sa ating pinakaabangan tagpo sa abot kamay na pangarap. Welcome to my channel. Please don't forget to like, comment, and click the bell button para lagi kayong updated sa aking mga videos. Samantala, habang nabili ng bulaklak si Robert para sana dalhin sa kanyang papa, nang biglang may dumapong malaking paru-paro sa balikat ni Robert at nakita ito ng tindera ng bulaklak at sinabi, "Ay sir, ang laki ng paru-parong dumapo sa iyo. Alam mo sir, may kasabihan ng matatanda, mga mahal natin yan sa buhay. Ganyan din yung nangamatay ang tatay ko, ang laki rin ng paru-parong dumapo sa akin." Biglang naalala ni Robert ang papa niya, kaya bigla itong tumakbo papunta sa East Ridge Hospital. At naiwan niya ang sukli niya na hindi niya nakuha. At nagulat ang tindera ng bulaklak nang bigla itong umalis. Samantala sa East Ridge Hospital naman, papasok pa lang si Zoe nang bigla niyang marinig na pinipage si Doc Santos at Doc Javier. Kaya nag-alala si Zoe kung ano ang nangyayari. Bigla niyang nakita ang isang nurse at naitanong niya kung ano ba ang nangyayari. Sabi ng nurse may emergency sa room ni Mr. Tanyag na ikinabigla ni Zoe kaya sinundan niya ang nurse. Habang sa kwarto ni Don Pepe ay nagmamalaling tumatakbo si Doc Lindon kasunod si Annalyn para alamin kung ano ang nangyayari kay Don Pepe. Naabutan nila itong nire-revive ni Doc Carlos. Napaiyak na lang si Annalyn habang pinagmamasdan niya ang pag-revive ni Doc Carlos at Doc Lindon na mag-switch ang dalawa. Maya-maya ay dumating si Zoe at nakita niya na nire-revive ang lolo Pepe niya. Habang si Annalyn naman ay walang magawa kundi ang umiyak sa isang sulok habang tinitingnan si Doc Lindon. Dumating na din si Robert at kinabiglating niya ang nakita niya at napayakap na lang si Annalyn sa tatay Robert niya at iyak ito ng iyak. Habang si Zoe naman ay hindi nakatiis na makita ang pag-revive sa lolo niya, kaya ito umalis at nagpunta sa chapel at umiiyak na ipinagdasal na, "No, hindi pwedeng mabuhay si lolo." Ayaw niya itong mabuhay dahil alam niya lahat ni Don Pepe ang buong katotohanan at ito ang kanyang kinakatakot dahil pag nagkataon na malaman na ng lahat ang katotohanan ay makukulong na sila ni Moira. Nakita siya ni Doc Enriquez si Zoe at tinanong niya kung anong nangyari. Umiiyak na sinabi ni Zoe na cardiac arrest ang lolo Pepe niya. Nire-revive siya ni Annalyn at Doc Carlos. Niyakap naman ni Katie si Zoe habang umiiyak. Sabi ni Katie kay Zoe, "Alam kong mahirap pero huwag kang mag-alala. Alam ko na natatakot ka na mawala ang lolo mo. Pero magaling si Doc Annalyn at Doc Carlos. Sigurado akong gagawin nila ang lahat para matulungan ang lolo mo. Magtiwala ka lang, Zoe." Ang hindi alam ni Doc Katie ay iba ang ipinagdasal ni Zoe na hindi pwedeng mabuhay ang lolo Pepe niya. Kaya nagkunwari na lang itong umiiyak at niyakap siya ni Katie. Maya-maya ay nagpaalam na si Katie kay Zoe at pagkaalis nito ay agad naman tinawagan ni Zoe si Moira at sinabi niya na na-cardiac arrest si Don Pepe. Ikinatuwa naman ito ni Moira dahil tapos na ang problema nila dahil hindi na masasabi pa ni Don Pepe ang mga nalaman niya tungkol sa kanila ni Carlos. Habang si Zoe naman ay sinisisi niya ang sarili niya dahil siya ang nakapatay sa lolo niya. Sabi ni Moira, pupuntahan niya ito sa East Ridge. Samantala, simula nang sinabi ng mga pulis kay Giselle na may nakuha silang medical supply sa hideout ni Balahadja, ay nagduda na si Giselle na baka may kasama silang doktor at magagamit nila ito para malaman nila kung kaninong fingerprints ang nasa medical supplies at malaki ang kutob ni Giselle na si Zoe ito. Habang sa labi ng East Ridge ay nag-aantay si Giselle at Zoe sa resulta ng pag-revive kay Don Pepe. Nakita sila ni Giselle at nilapitan niya ito. Ipinagtaka naman ni Moira dahil may mga kasamang pulis si Giselle. Sabi ni Moira, "Bakit may police escort ka pa?" Habang tinitingnan niya ang mga ito. Sabi ni Giselle kay Moira, "Oo, dahil kailangan nila ang fingerprints ni Zoe." At ikinagulat naman ni Zoe ang sinabi ni Giselle at bigla itong napatayo at napasabi ng, "Ano?" Kinabahan si Zoe dahil alam niya na pagmamay-ari ito ni Carlos ang medical supplies at hiniram niya ito nung ginamit siya ni Carlos. Sabi ni Zoe, "Bakit kailangan ko magpa-fingerprints? Wala naman akong alam sa nangyari kay Lolo. Bakit niyo po ayaw akong paniwalaan?" Sabi ni Giselle, "Bakit ka natatakot, Zoe? Kung talagang wala kang alam at hindi ka kasabwat ng mami mo, bakit ka matatakot? Hindi ka matatakot magpa-fingerprints kung wala kayong tinatago sa amin." Samantala, sa office ni Lynette kausap niya sila Chang Susan,
Josa at Carlos, at pinag-uusapan nila ang tungkol kay Don Pepe. Sabi ni Lynette, sana talaga magkamalay na si Sir Pepe. Nang sa ganun ay malaman na natin kung ano ba talaga ang nangyari sa kanya. Sabi naman ni Chang Susan, tiyak kapag nagkamalay si Don Pepe tapos na ang mga gumawa nito sa kanya at sa kulungan ang tuloy nila. Sigurado akong may nalalaman si Don Pepe na importante kaya nila ito pinakidnap dahil ayaw nilang malaman ang katotohanan. Ikinabigla naman ni Carlos ang sinabi ni Chang Susan dahil totoong may alam si Don Pepe sa sikreto nila ni Zoe at tiningnan niya ng masama si Chang Susan. Samantala, ayaw talagang tantanan ni Giselle si Moira at Zoe dahil malakas ang kutob niya na magkasabwat ang mag-ina. Naitanong ni Giselle si Moira kung bakit nila dinukot ang papa niya. Bakit niyo sinaktan? Sabihin niyo sa akin ngayon. Sabi ni Moira, alam mo Giselle, kahit anong sabihin mo, ay wala akong alam sa mga binibintang mo sa amin ni Zoe. Nandito kami para alamin ko ano ang nangyayari kay Papa, at nag-aalala kami para sa kanya. Galit na galit si Giselle kay Moira. Sabi ni Moira, instead of focusing your energy on making your baseless accusation, I think you should be beside your father. He's fighting for his life. I think he needs you now. Hindi pa alam ni Giselle na na-cardiac arrest ang papa niya at kasalukuyan itong nire-revive ni Doc Lindon kasama si Annalyn at Robert. Maya-maya ay tumawag si Lynette kay Giselle at agad niya itong sinagot ang tawag ni Lynette. Umiiyak si Lynette. Sabi ni Giselle kay Lynette, bakit ka umiiyak? May nangyari ba kay papa? Sabi ni Lynette, Ma'am Giselle, na-cardiac arrest po si Sir Pepe at wala na po siya. Ikinagulat ito ni Giselle at dali-daling pumunta sa kwarto ng papa niya. Kasunod sila Moira at Zoe. Naabutan niya si Annalyn at Robert na umiiyak. Umiiyak na tinanong ni Giselle si Robert at Annalyn kung ano ang nangyari sa papa niya. Nakita ni Giselle ang papa niya at agad niya itong niyakap. Bakit hindi niyo siya niligtas? Hindi matagkap ni Giselle na wala na ang papa niya. Tuluyan na bang mamamaalam si Don Pepe? Hindi na kaya malalaman nila ang katotohanan? Makukunan kaya ng fingerprints si Moira at Zoe? Yan ang ating pakaabangan dito lang sa Abot Kamay na Pangarap. Huwag bibitiw at huwag kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat po and God bless.